Magandang hapon po sa ating lahat. Tayo ay magpapasimula na ng ating gawain. Welcome po ang bawat isa. Welcome po ang bawat isa sa pananambahan natin ngayong hapon dito sa Jesus ang para po sa ating scripture reading, kung meron kayong dalang Bible o meron kayong Bible app, buksan niyo po ang inyong mga Bible sa awit o Psalms 91:11 hanggang 12. Sabi dito, who knows the power of your anger? For your wrath is as great as the fear that is due you. Teach us to number our days aright, that we may gain a heart of wisdom. Sabi ng banal na kasulatan, nasulat ni Haring David, turuan mo kami, Panginoon, na pantayan ang bawat araw ng aming buhay. Kasi baka hindi natin pinaglalagahan ang bawat araw. Matandaan natin na bukas, hindi na natin pwedeng balikan yung ngayon. Ipas na. Kaya sabi ni Haring David, teach us to number our days aright, that we may gain a heart of wisdom. So kung binabantayan natin ang lakad ng ating pang-araw-araw na buhay, ano daw ang ating mahihitan o ano ang ating matatamo, we may gain a heart of wisdom. So magkakaroon tayo ng karunungan sa Panginoon dahil binabantayan natin ang bawat araw ng ating buhay. Kahit sa galing panalangin, dakilang Diyos, pinupuri ka namin at pinapasalamatan ka namin sa hapon ito. Tunay, Panginoon, na gagalak ang bawat isa, Panginoon, na makatuloy ka namin sa hapon ito. Sa Diyos, dahil kung meron ka i-reveal, Panginoon, na katotohanan sa hapon ito, sa bawat isa sa amin, na magiging gabay namin sa aming pag-araw-araw ng buhay. Lord, dakilang Diyos, patuloy po namin kauhawan, Panginoon, ang iyong salita. Patuloy kami ma-insight, Panginoon, sa aming pag-aawitan. At patuloy kami makinig, Panginoon, ng iyong salita. Thank you, Jesus, sa lugar na ito na iyong pinagkaloob sa amin. At nawa, Panginoon, pinagkaloob po sa aming kalagitnaan upang patuloy kang maghayag, Panginoon, ng iyong mga salita. Ito ang aming dalangin sa daming pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Bahagi po ng ating pagsamba sa Panginoon ay ang ating pag-aawitan.
sapat na at higit pa ang tinsong ng si Jesus ang daan.
sapat na higit pa, no? Hindi lang yung eksakto, sapat labis pa, no? Kaya ngayong mga po, patuloy nating pakinggan ang salita ng Diyos, na pakinggan yung mabuti mga kapatid dahil mahalaga to sa ating buhay. No? Lalo na ngayon sa panahon ito, ang daming mga nagsusulputan, mga aralin na minsan taliwas sa napag-aralan na natin noon, no? So, makinig tayo mabuti mga kapatid, i-internalize natin, let the Holy Spirit reveal the truth in our lives. So, ngayon naman, tinatawagan ko si Pastor Edgar para sa kanyang mensahe ng buhay sa hapon ito. Magandang hapon po sa ating lahat. Sayang, wala si DJ. Dahil napakahalagang malaman na talaga yung salvation. Yun po ang ating pag-uusapan. Pero pwedeng baguhin ko dahil gusto ko pag nandyan siya, saka ko ito tatalakayin. Okay. So, saan ba ako magpapasimula? Iniisip ko, umawit muna ako ngayon, tapos si Ann mamaya sa love-offering. Yung thank you Lord pa yun, yung Idon Moen. So, sige. Dahil itong awitin, no? Ay message na rin po ito. Mensahe na rin po ito para sa ating lahat. Para hindi kayo antukin, no? Kailangan ay may umaawit. Ang meaning po nito maganda. Kung inyo pong natatandaan, sige mamaya ko na i-explain, awitin ko muna. Down on my knees, I found my love. It wasn't on the mountain, not in the valley, but it was on my knees. I found my love. Once I was good, I could not see the glory of Jesus, so rich and free. I heard about Him, the man of Galilee. I cried out to Him, oh help me please. Down on my knees, I found my Jesus. Down on my knees, I found my Lord. It wasn't on the mountain, not in the valley, but it was on my knees. I found my Lord. He took my hands, I held up high, and He saw the tears that I have cried.
Oh, he came down and held me tight, and he said, my child, you are mine. I went down on my knees, and I asked the Lord, have mercy, please. He had compassion. He showed me love. Now I praise the Lord above. Down on my knees, I found my Jesus. Down on my knees, I found my Lord. It wasn't on the mountain, not in the valley, but it was on my knees. I found my Lord, but it was on my knees. I found my Lord, but it was on my knees. I found my Lord. Praise God, puri po Panginoon. Bakit po ito ang ibinigay sa akin ni Lord? Nawitin. Nalatandaan nyo naman siguro nung COVID, no? 2022. Pero sa atin, 2020 sa atin, December, tapos March tayo mag-declare. No? Diba? Ang hirap nun. Hindi tayo makalabas. Saan lang tayo? Sa loob ng bahay. Ilang buwan yun doon. No? Kaya nga, no, tuwang-tuwa yung mga misis. Eh. Diba? Bakit tuwang-tuwa mga misis? Eh, kasi hindi madalaw ni Mr. yung kaagaw. Diba? Maraming ganon. At saka, tuwang-tuwa sa EDSA. Sa EDSA, walang traffic. Diba? Yun lang pala ang solusyon. Yung COVID. No? Kaya, pero, ang maganda po, ang maganda sa nangyari, dahil hindi na makalabas, maraming nagutom, hindi makakain dahil hindi na makalabas. Wala din pera, walang hanap buhay. Kaya, karamihan, anong inawit ko? Down on my knees. Marami pong lumuluhod. Kaya yung COVID, bagamat hindi yun galing sa Diyos, tandaan po natin, yung karamdaman ay hindi galing sa Diyos. Marami po kasing nagpapatutuo, nagsasabi, kaya ako binigyan ng karamdaman ng Diyos para malaman ko yung mga pagkakamali ko. Hindi po. Ang karamdaman ay bunga ng kasalanan. Mababasa po yan sa Santiago chapter 5. Now, doon po yan mababasa sa verse 13, 14, 15, 16, Santiago. So, ang karamdaman po ay bunga ng kasalanan. No? Yun po ang sinasabi sa Santiago. Kaya nga, alam niyo sa survey sa ibang church, katulad ng CCF, Day by Day, etc., kung sino pa man, ang sabi nila, nung panahon ng COVID, maraming lumuluhod. Naghahanap ng Diyos. Kaya, kung iisipin natin, nakatulong pala. Nakatulong. At saka, yun na nga, maraming tumino. Bawal ang inom. Hindi ka makakabili ng alak. Kung mayroon man, mga patago. Yung mga malalapit sa tindahan. So, malaking tulong sa atin. Bagamat sa negosyo, ang sabi nila, malaking dago.
Pero may negosyo naman na hanggang ngayon kumikita. Ano ba yung kumikita magpahanggang ngayon? Diba? Yung online. No? Yung Grab. Ano tawag doon sa Grab? Yung may tawag sila dyan eh. No? So, sila ang kumikita. Yung mga negosyong gano'n sa Grab. So, ipinakikita lang na may nasaktan dahil wala nga nagbuhay at mayroon namang nag-click dahil sa COVID. No? Kumbaga sa kuha na, tingnan nyo, sa ice cream na lang. Pag ganitong panahon, hindi mabili ang ice cream. Tag-ulan, malamig. No? Pero pag tag-init, buhay na buhay ang ice cream. Dahil sa tag-init. So, may panapanahon talaga. Panapanahon. Okay, ang gusto kong ituro sa inyo ngayon, yung nasana, pero inisip ko, pag nandyan na lang siya, ituturo ko yung salvation. Ang ituturo ko po ngayon sa inyo, yung 10 verses. Sino po ang nakakamemorya? Matagal ko na itong itinuturo. 10 verses na napakahalaga. Sino nakakaalaala? Yung unang-una na verse. Dapat talagang ituro. Dapat talagang ituro. Dahil hindi na alam eh. Maaaring absent kayo no, nang ituro ko to. 10 verses. Ang Bible po, sinasabi, mayroon po 31,102 verses. Old and new. Yung Old, 27, more than 27,000. At yung New Testament, more than 7,000. Kaya all in all, 31,102. Kung babasahin po natin ang the whole book, kaya nyo ba? Kaya nyo bang basahin ang 31,000? Sinong tataas ng kamay para basahin ang 31,000 verses? Marami pong nagpapatutuon noon. Sinasabi nila, from cover to cover. Binabasa nila. Ay, kung mababasa nila from cover, from Genesis to Revelation, papatak ko 31,102 verses. Pero po, ang itinuturo ko, pansinin po ninyo, 10 verses lang ang ituturo ko, yung inawit natin, sapat na at higit pa itong 10 verses na ito. Ano pa ang una? Walang nakakaalam? John 3:16. Sino po ang nakakamemorya? Pakitaas ang kamay. Hindi ko pa i-recite. Itaas lang. Diba yan ang sinasabing puso ng Bible? Diba? O, mayroon ng taas. Pero hindi ko pa i-recite. Kasi, ang sabi po doon sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. So ito po ang napakaganda. Sa 10 itinuturo ko, ito ang number 1. Bakit? Ipinakikita ko po, sobrang magmahal ang Diyos sa atin. Sa atin minsan nga nakakapagsilos pa eh. Kung babasahin po natin, hindi ito kasali sa 10, yung Mark. Kasali pala, sorry. Okay, so hindi mo na yan. Inago ka agad ng kaaway. Yung aking sasabihin. Okay, for God so loved the world. Mahal, gayon na lamang daw ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Mahal na mahal po pala tayo. Ngayon ang tanong, mahal ba natin siya? Mahal ba natin? Amen.
Amen. Sa papaanong paraan? Madaling sabihin, Lord, I love you. Ito na, naalaala ko na biglang inagaw. Sa Mark chapter 2, verse 17. Marcos. Ang sinasabi po doon, si Jesus ay bumaba galing sa langit, bumaba dito para sa mga makasalanan. Hindi para sa mga banal. Tandaan, take note ha, bumaba siya. Kaya nga, itong John 3:16, ang sinasabi, mahal na mahal tayo ng Diyos. Kahit tayo ay makasalanan. Imagine, sinadya ng Diyos tayong mga makasalanan. Kasi, kung bababa siya para sa mga banal, ano ang pakinabang? Wala na. Save na sila. Lahat ng mananampalataya, save na. At lahat ng mananampalataya, banal na. Save. So, hindi na kailangan ni Kristo yung mga banal na. Ang gusto niya, yung mga makasalanan. Mark chapter 2, verse 17. Sa Marcos. Okay. So, ipinakikita ng Diyos na mahal tayo ng Diyos. Ang problema, yung iba, hindi minamahal ang Diyos. Okay, so, nabanggit ko na ang number 1, tatandaan po ninyo, at hindi lang yan, makikita po niya ninyo sa bulletin board. Yung 10 verses na dapat memorya doon natin, at kapag na-memorya na natin, application, ipamuhay daw po natin. Yun ang napakahirap, yung ipamuhay. Okay, pangalawa, una, di ba? Ang una, John 3:16. Pangalawa, John 1:12. Sino nakakaalam? Taas ang kamay, John 1:12. Ang sabi po sa John 1:12, subalit ang lahat ng tumanggap at nananalig sa Kanya ay binibigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. O, pag tayo po pala ay sumampalataya sa Kanya at tinanggap natin Siya bilang Panginoon at tagapagligtas, o ano ang sabi? Magiging anak tayo ng Diyos. Kaya mahalaga, kaya kung nandito sana si AJ, no? Tama ba yung pronunciation niya? AJ. Kasi ako mahina ako sa pronunciation. No? Lagi ako kinukorek ng may bahay ng aking asawa. Okay, so nasaan ba tayo napunta? Okay, binibigyan tayo ng karapatang maging anak ng Diyos. Yan po ang pangalawa. Pangatlo, sino nakakaalam? Ang pangatlo po, pang-apat, ay ganito po ang sinasabi. Mark chapter 12, verse 30 and 31. Huwag po kayo mag-alala. Pag nasa bahay na ninyo, panoorin nyo ang YouTube, lahat ng binibigkas ko, tingnan ninyo kung tama. No, baka. Pero alam ko, lahat ng sinasabi ko, tama, nandyan talaga yan. So, Mark 12, chapter 12, verse 30, 31. So, ano po ang ibig sabihin sa 30? Sino nakakaalam? Ang sabi po, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Iyan po ang napakalaga. Kuha na yan, ha? Pangatlo na yan, no? Una yung John 3:16, John 1:12, at Mark chapter 12, verse 30. Ibigin daw natin ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, at buong lakas. So, sino ba rito ang makakagawa niya? Napakabigat. Madaling sabihin, Lord, mahal kita ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip ko, at ng buong lakas ko.
Magagawa ba natin yan? Alam niyo ba ang gagawin niyo? Una, itong linggo-linggo, sumamba tayo sa Kanya. Si Jesus, di ba yung inawit ko kanina, si Jesus. Siya po ang mahalin natin. Napakadali na sabihin, napakahirap gawin. Yung magsimba nga lang, di ba? Maya-maya, sino rito nakaka-perfect? Linggo-linggo hindi nag-a-absent. Wala. Ang totoo pong nagmamahal sa Diyos, Sabado pa lang, kinabukasan pa ang linggo. Sabado pa lang, naghahanda na ng mga damit, pinaplansya na yan, inahanda na dahil nasasabik siya makita ang ating Panginoong Jesus. Makahalubilo kasi, di ba ang sabi, pag may dalawang nananalangin para sa Kanya, nasaan si Jesus? Nasa gitna natin. Tayo ngayon, marami tayo, nasa gitna natin. So, yun po ang napakahalaga. So, dapat po ay committed tayo. Anong ibig sabihin ng committed? Sabado pa lang, hinahanda mo na. Pagdating ng linggo, advance kami lagi ng 30 minutes. Pag kami ay nagsisimba noon, kasi ngayon ay dito na kami, kaya walang problema. Lagi kami advance ng 30 minutes kasi parang sabik na sabik kami, magkausap-usap tayong magkakapatid. We are brothers and sisters in Christ. Napakahalaga po nun. Kaya parang sabik na sabik tayo. Yung ganun po. And hindi po kami nag-a-absent. Maaari lang kami mag-absent pag hindi na talaga kami makalakad. Kung malala ang sakit, wala na tayong magagawa doon. Lalo na ngayon. Buti noon, wala siyang gout. Ngayon, kung sa malayo pa kami pupunta, kaya nagkaroon ng gout yung dito ng church. Napakabuti na nun. Kasi kung noon, ay, iiwan ko yan. Ako lang mag-isa. Pero, hindi po masaya ang nag-iisa. Diba? No man is an island. Malungkot kapag nag-iisa. Kaya nga, tayo ay, diba, nang si Adan ay inalang ng Diyos, diba, kumuha ng tadyang kay Adan at ginawang katuwang. Actually, helper ang sabi. Pero pinagaganda lang, katuwang. Totoo naman, malaking bagay. Ang asawa po talaga ay katuwang. So kaming dalawa, ano yung bibigayan? Yung trabaho ko, ako ang gagawa. Yung trabaho niya, siya ang gagawa. Magkakatulungan kami. Kompleto. Okay, so bakit pa tayo napunta dyan? Dahil sa pagmamahal. Kaya, madaling sabihin, mahalin natin ang Diyos. Pero, paano? Paano mo mapapatunayan? Paano maniniwala si Lord sa atin? Kung gugustuhin lang natin na makasama natin sa church, hindi naman pwedeng sabihin, kasama ko naman sa bahay. Ang sabi po sa Hebreo chapter 10 verse 25, dapat po nagpipinship tayo. Kaya nga, di ba ano ang sabi? Nilalang ang buong mundo lahat sa 6 na araw. Sa ikapitong araw, ilaan mo para sa ating Panginoon. Dapat nga, 24 hours tayo, ilalaan natin. Wag na lang yung pagtulog, kahit 12 hours. Pero sa loob ng church, dito, nag-uumpisa ng 9:30, 11:30, tapos na. Tayo, nag-uumpisa tayo ng 5 o'clock, 6 o'clock, tapos na tayo. Isang oras lang. So, napakahalaga. Paano natin maipapakita ang pagmamahal sa Diyos? Kinakailangan, diba? ABC, hindi ko kinakalimutan. Ano yung A? Accept. B. Believe. C. Commit. Kaya tayo dapat nagkukumit na, Lord, dahil sa pagmamahal mo sa amin,
mamahalin ka rin namin ng buong puso. Okay. Ano yung pang-apat? Pangatlo yan, di ba? Una, John 3:16, John 1:12. Pangatlo, love the Lord your God. Pang-apat, ang sabi ko, love your neighbor as yourself. Madaling sabihin, ang mahalin ang kapwa. Madali. No, pero mahirap gawin. Mahirap gawin. Hindi lang naman sinasabi rito, love your neighbor, yung neighbor lang talaga. Hindi. Lahat ng tao. Mahalin daw natin. Katulad ng pagmamahal natin sa ating sarili. Ngayon, ang tanong, mahal ba natin ang ating kapwa? Madaling sabihin, yes. Madaling sabihin, yes. Kaya lang, yung utos na, yung darating tayo dyan mamaya sa Matthew 28:19. Ang sabi din doon, therefore, go and make disciples of all nations and baptize them in the name of the Father, of the Son, and the Holy Ghost. Diba? Dalhin daw natin, Great Commission. Inuulit-ulit ko ito. Maganda yung una natin dito, ha? Tandaan nyo yung first day natin. 15 kayo, kasama ang mga kabataan. Sumunod, kaunti na lang. Sumunod, ito, ilan na lang kayo. Diba? Kung mahal natin si Lord, mahalin daw natin ang ating kapwa at dalhin natin dito. Dahil si Lord may trabaho. Hindi ko kaya ang trabaho ni Lord. Ang trabaho ni Lord, patanggapin kayo. Yung maging anak kayo, yung kanina, yung sinabi ko, subalit ang lahat ng tumanggap at nanalalig sa Kanya, binibigyan niya ng karapatan maging anak ng Diyos. Siya lang ang pwedeng kumuha. Ako hindi ko, ang trabaho ko, ituro, itong salita ng Diyos, itong ginagawa ko ngayon. Kayo, ano ang gagawin nyo? Ano ang utos sa inyo? Matthew 28:19. Pumayo tayo. Pumayo kayo gawin nun. Alagad ko ang lahat ng bansa at bautismo niya sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Yun po ang gagawin natin. Magdala po tayo ng isa rito. Ano naman ang trabaho ng Diyos? Sabi sa 1 Corinthians chapter 3, verse 5. At sabi doon, si Pablo ang nagtanim, kumbaga dito, ako ang nagtanim, si Edgar ang nagtanim, si Lilia ang nagdilig, subalit ang higit na mahalaga, ang Diyos na nagpapatubo at nagpapalago. So, ano ang tatrabahuhin ni Lord kung wala kayong dala ritong lupa na matatamnan? Kasi tayo ay lupa lamang, di ba? Ang tao ay lupa lamang, kaya nga tinawag si Adan ng Adan dahil ang ibig sabihin niya, ang tao ay nanggaling sa lupa. O kaya, gano'n na. Magdala daw tayo ng lupa dito, mga mahal natin sa buhay, kapitbahay o kaibigan, may trabaho naman ang Diyos. Ano ang trabaho ng Diyos? Palalaguin ka. Patutubuin, palago. Ang anong ibig sabihin? Hindi lumalago katulad ng halaman. Ang ibig sabihin, sa salita ng Diyos, matured Christian ka na. Matured Christian. Halos lahat alam mo na. Halos lahat alam mo na. So, itong 10 pakiusap ko sa inyo na gagawin nyo, 10 verses lamang po yan. Against 31,102 verses. The whole Bible. Old and New Bible. 31,000. O, papipiliin ko, kayo, ano ba ang gusto nyo? 31,000 na lang, wag na yung 102. 31,000, gusto nyo 31,000 o 10 lang? Siyempre. Pero itong 10 ibibigay ko sa inyo, sapat na at higit pa. Kaya kung ito ang gagawin natin, sapat na at higit pa. O di ba, nandoon na tayo sa ibigin mo ang iyong kapwa,
na kagaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. O, sino sa atin dito ang nagmamahal sa ating sarili? Madaling sabihin, pero ang daming bawal kasi kapag sa pagkain na lang, kapag may bawal na pagkain, sinabi yan ay pampabata, huwag na natin kainin. Kasi pag kinain natin yan, ano na mangyayari sa atin? Mamamatay tayo nang wala sa panahon. So, hindi mo sinunod ang utos ng Diyos. Utos ng Diyos yan, mahalin natin ang ating sarili. Pag ikaw ay namatay ng maaga, bunga ng kasalanan yan. Hindi mo sinunod, hindi mo mahal ang sarili mo. Maraming ganyan. Hindi minamahal ang sarili. Maraming ganyan. Marami akong kakilala. Sumalangit nawa. Hindi tumitigil ng sigarilyo. Hindi tumitigil ng inom. Akala nila, kaya nila si San Miguel. Hindi si Edgar San Miguel. San Miguel Ginebraon, San Miguel Beer. Hindi nila kaya yan. Mamamatay talaga sila dyan sa kaiinom. Yung bayaw ko at the age of 55, patay na. Bata. 55. Walang ginawa. Sinisira ang katawan. Hindi minamahal. Kaya nga, di ba, ulitin ko, di ba, 3 lang ang itinuturo ko. Sino nakakalam? Una, ang itinuturo ko, salvation. Pangalawa, hahaba ang buhay. Kaya kasama dyan. Gusto nyo humaba ang buhay? Hanggat gusto mo, mangyayari hanggang 120. Kung gugustuhin nyo. Kasi sa Genesis 6:3, 120. Ito nga kami ni Mrs. Hiningin namin kay Lord, abutin namin ang golden, inabot namin. Kasi, di ba, ang lagi kong tinuturo, what is your belief, it will happen to you. Kung ano yung paniniwala mo, mangyayari ito sa iyo. Paniwalaan mo na. Noon pa man, pinagpapasalamat ko na kay Lord. Sabi ko, Lord, salamat, aabutin namin yan, lalampasan pa namin yan. Ito nakalampas na. Yung golden wedding. Kasi sinusunod namin yung utos niya na mahalin mo yung kapwa at ang iyong sarili. Mahalin natin. Pag hindi natin minahal ang ating sarili, maaga kang pupunta kay Lord. Nasa sa inyo, kung gusto nyo naman talagang maaga pupunta kay Lord, huwag niyong mahalin ang ating sarili. Kaya nga, ang ganda sa Mark 12:30-31, ulitin ko, ibigin mo ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip at buong lakas. Pangalawang utos, ibigin mo yung kapwa na kagaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Wala na, there is no commandment greater than this. Sa lahat ng kautusan, wala nang hihigit pa sa mahalin mo ang Diyos at mahalin mo ang iyong kapwa kagaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. O, nasa ilan pa lang yan, no? Ilan pa lang yan? Una, John 3:16, sunod John 1:12, sunod Mark chapter 12 verse 30 and 31. 4 pa lang. May 6 pa. Kaya lang, hindi aabutin yung 6 pa kasi mayroon na lamang tayo 12 minutes. No? May tanging awit pa tayo ngayon. Okay. Paabutin ko lang ng 5. Ano ba yung pang-5? Mababasa ko yan sa kalimutan ko na. Andali. Naiisip ko yan. Yung Matthew 28, 18, 19, 20. 18, 19, 20. 4 na kanina, plus 3, 7. O, ano ang sabi sa 18? Ang sabi ni Jesus, ibinigay na sa akin ng aking Ama ang kapangyarihan dito sa lupa at sa langit.
Kaya inuutusan ko kayo, humayo kayo, gawin niyong alagad ko ang lahat ng bansa at bautismo ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Yan ang 19. Pang 20, ito ay utos, Great Commission. Ang sabi nga ni Pastor Dan, hindi ito great suggestion. Talagang dapat committed ka. Commission, great. Para sa ating lahat, yung sinabi ko kanina, magdala kayo na magdala ng lupa dito. Okay. Great Commission. Subukan yung gawin nyo yan at ang pangako niya, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Hindi daw tayo iiwan ni Jesus kapag ginawa natin yan. O di nakapito na, no? Binibilis-bilisan ko na. Pangwalo, ano ang pangwalo? Acts 1:8. Sino nakakaalam? Ang sabi po sa Acts 1:8, pagbaba sa inyo ng banal na Espiritu, magkakaroon ka ng kapangyarihan. Kalain mo yan? Mayroon pala tayong kapangyarihan kapag ang Holy Spirit ay bumaba na sa atin. O, ang tanong ko, pwede pakitaas ang kamay? Yumuko muna kayo. Baka mahiya. Yumuko, pumikit. Pakitaas ang kamay na mayroon ng banal na Espiritu. Amen. So, lahat tayo. Very good. So, kung mayroon na tayong Holy Spirit, mayroon tayong kapangyarihan. Diba maliwanag? Magkakaroon ka ng kapangyarihan pagbaba sa iyo ng banal na Espiritu. Ano ba yung kapangyarihan? Power! O, sino magbibigay sa inyo ng isang halimbawa ng kapangyarihan? May makapagbibigay ba sa inyo ng isang example na mayroon ka ng kapangyarihan? Paki-explain ka? Madaling sabihin, yan ang lagi kong sinasabi. Pag mayroon na po tayong kapangyarihan, tandaan po ninyo, hindi lamang pastor. Halimbawa, itong kapatid kong ito, may karamdaman. I-pray over ko siya. Hihingiin ko kay Lord, pagalingin mo ang batang ito. Binigyan mo na ako ng kapangyarihan. Alam niyo yung mga apostol? Patay na, nabuhay pa. Si Peter, bumuhay po yan. May kapangyarihan na siya. Yung pilay, nakalakad. Yung bulag, nakakita. Yan ang ibig sabihin, dahil tayo ay may Holy Spirit, may kapangyarihan tayo. Diba? Gagamitin po natin yan. Halimbawa na lang, sa lugar nyo, wala kayong kaunti ilang kapitbahay, walang doktor o what. May nalaman kang mahal mo sa buhay, kahit hindi, naghihingalo. Dapat puntahan natin. Kasi, hindi nyo pwedeng sabihin, ay, sa pastor lang yan, hindi. Sa trabaho po natin, kahit kayo member lang, pwede kayong magpangsyon as a pastor kung walang pastor. Dahil Kristiyano kayo. Ipag-pray nyo. Ipag-pray. Ang ganda na nagpatutuo niya. O, yun, si Pablo. Ang sabi si Pablo, yung ikwinito ni Pastor Dan, abay, nangangaral siya, pinagbabato siya. Patay. Itinapon sa labas. Ipinuntahan ng mga apostol. Ipinag-pray. Bumangon. Pagbangon, balik siya doon sa pinagbabato siya. Hindi natakot. Dahil alam niya may kapangyarihan ng Diyos at may kapangyarihan din siya. Hindi siya namatay. So, ipinapakita ko lang, ang sabi, pagbaba sa inyo ng banal na Espiritu, magkakaroon ka ng kapangyarihan at ang kasunod, ano ang kasunod? Acts 1:8, magiging saksi ka sa Jerusalem, Judea, Samaria, hanggang sa dulo ng daigdig. Iyan ang lagi kong sinasabi. Ano ba yung Jerusalem? Hindi ka pupunta sa Jerusalem. Ang bahay mo, ang ariin mo, Jerusalem. Jerusalem bahay mo. O halimbawa kami ni Mrs. Mag-asawa kami. May 4 kaming anak. O, siya at ako, at 4 kong anak, dadalhin namin yung kay Lord sa church. Yan ang ibig sabihin, unahin ang pamilya, Jerusalem. At sa buong Judea. Ano yung buong Judea?
Hindi tayo pupunta sa Judea. Ano ang gagawin nyo? Yung mga kapatid mo, kamag-anakan mo, pinsan, yan ang Judea. Aralan mo, papuntahin mo rito sa church. Dahil may kapangyarihan ka na eh. Kaya nga ang sikreto ganito. Kung gusto nyo makasama ninyo ang mahal nyo sa buhay, madala nyo rito, hindi nyo kaya yan. Ang gagawin nyo, ipag-pray. Hinginin nyo kay Lord. Dahil kay Lord, walang imposible. Kay Jesus, walang imposible. Hingiin mo, Lord, sana ipag-pray ko itong kaibigan ko ito, kung pinsan ko. Sana, 1 month ko lang ipag-pray. Sana paglapit ko, ay sumama na sa akin, maisama ko na sa church. Ganun mo. Mahirap ba yun? Prayer lang ang gagawin, di ba? Hindi mahirap kasi pagpunta mo sa kanya, yayayain mo, halika na, sama na tayo doon sa church. Hindi na yan tatanggi. Bakit hindi tatanggi? Kinausap na yan ni Lord. Yan ang trabaho ni Lord. Kaya nga, kaming dalawa ni Lord, may division of labor. Ako, salita ng Diyos ang ituturo ko sa inyo, ang magpapatubo at magpapalago sa inyo, si Jesus. Siya magpapatubo at magpapalago. O, nasaan ba tayo? Pang-ilan na ba yan? Pang-8, no? Pang-8. Acts 1:8. Pang-siyam. Hebrew chapter 12, verse 2. Ang sabi po doon, ituon daw natin ang ating paningin kay Hesus Kristo na siyang pinanggalingan ng ating pananampalataya. Fixing your eyes on Jesus, the author and the perfecter of our faith. Yun lang ang gagawin natin. Dito sa loob, huwag niyong titingnan ang kapatira na kaaway niyo. Yun ang ibig sabihin niya. Dapat Christ-centered. No? Dapat Christ-centered lang tayo. Huwag kayong pastor-centered. Tulad namin dito sa umaga, 2 kaming pastor. Salitan kami. Huwag niyo sasabihin, mas magaling si Pastor San Miguel. Hindi, walang magaling na pastor. Huwag niyo sasabihin, mas magaling si Pastor Dan magpaliwanag, magaling kumawagawaan. Walang magaling na pastor. Kaya, Christ-centered lang. Si Kristo lang ang magaling. Siya lang ang magaling. No? Kaya, yan ang napakahalaga, no? Na dito sa loob ng church, ituon natin ang ating paningin kay Hesus Kristo. Hindi sa kaaway. Hindi kung kanino pa man. Number ano niya? Number 9. Heavy yun. Number 10. Last. Ano po ang sinasabi sa Joshua 1:8? Ito na ang sinasabi ko. 10 verses lang. Pero dito yung utos niya na buong Bible, basahin nyo araw at gabi. Dinidilihin mo. Kaya ang sabi sa Joshua 1:8, huwag niyong kalimutan, basahin ang aklat na yaon, ilagay mo sa ibibig, dilihin mo ito araw at gabi, at higit sa lahat, ipamuhay, application. Kung anong nababasa mo sa Bible na mabubuti, iyon ang gawin natin. Iyon ang gagawin natin. At ano ang pangako? Ikaw ay giginhawa at magtatagumpay. So, napakagandang pangako. So, pag-10 na po yan, minadali ko lang, hindi. Marami pa dapat insight yan. Marami pa akong dapat sabihin. Kaya lang, hanggang doon na lamang po. Sandali, hanapin ko yung aawitin eh.
Habang hinahanap po ni Pastor yung kakantahin ni Ann, kaya na po natin ang ating handog. Ship. Teka. Ano naman ka? Itumin mo na lahat ng handog. Pakinggan na po natin ang aming hinahandog.
With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched hand, I'll bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. You, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Praise God. Wala talagang makakaharang kahit na yung mga glitches na yan ng ating cellphone na yan, no? Walang makakaharang para tayo ay magpasalamat sa Panginoon. Kaya nga, napakabuti ng Diyos dahil ginagawa niya ang lahat ng makakabuti sa atin. Nahihiya-hiya pa niyan si Ann. Sa susunod, tignan nyo. Ginagawa niya. Tandaan niyo. Mama daw po Walang makakaharang kahit yung hiya, kahit yung sira-sira yung ating system, hindi naging hadlang para tayo patuloy na magpasalamat sa Panginoon. At sa bahaging ito, tayo po ay sandaling manalangin, pagpasalamat natin ang ating mga handog. Salamat nga po, O Diyos, sa mga handog na nalito namin sa hapon ito. Thank you, Lord, sa mga kamay, Panginoon, na may kagalakan na naghandog, Panginoon, para sa iyong ubasan. At magamit nawa ito na bilang Diyos sa mga gawain dito sa iglesia at sa mga iba pang mga paggawain sa misyon. Salamat, Panginoon, sa mga kamay na naghandog, Panginoon. Alam kong ibabalik mo ng higit pa, Panginoon, ang mga pagpapalang ito sa kanilang buhay. I-bless mo po ang bawat isa sa amin, ang pamilya o Julio. Salamat, Panginoon, sa pangunguna ng kanilang nanay, ng kanilang mama, na sa kanyang hangarin, na madala lahat ang kanyang mga mahal sa buhay sa pagkakilala sa iyo, Panginoon. Thank you, Lord Jesus. Napakalaki ng puso na ni Ate Mel upang bigyan, Panginoon, ng way, Panginoon, na madala dito sa bahay pananampahan, Panginoon, ng kanyang mga mahal sa buhay. Sinusunod na niya, O Diyos, ang isa sa mga utos mo. Praise the Lord sa buhay na natin. Ito ang aming dalangin in Jesus' name. Amen. Sa ating po pagpapatuloy para sa mga pagbabalita, wala kasi mga kabataan, meron silang gawain sa August 2 and 3 overnight ng August 2. Yan ay after ng kanilang mga classes. No? Dito sa church ang meeting place. No? Sasamahan sila ni Pastor Dan sa New Life at sa alam ko na marami sila. Siguro kayong dalawang magkapatid kung kayo ay mga kabataan pa sa sama din kayo. No? May mga group sila. Maraming magagawa para ma-uplift ang mga spiritual. Patuloy po ang ating gawain sa dako ng Orgulyo Residence. Patuloy po ang ating gawain tuwing Sabado ng hapon, alas 5. Sa Sabado, ang ating pong tatalakayin ay panalangin. Kasi ang nais po ng Panginoon, ang bawat isa ay pananalangin. So, ano ba ang nalalahan ng pananalangin? At umasa ako na marami tayong makakasama. Isang oras lang naman yung hindi ako papalampas ng isang oras na gawain. At patuloy rin ang gawain natin sa Kailangan Residence, no? Tuwing Wednesdays at Thursdays, alas 3 ng hapon. Friday pala, Wednesdays, at saka
bibigyan ko na kayo ng kanya-kanya mga assignment para ipanalangin. Katulad ng ginawa natin ng Bible. Manalangin tayo sa mga inassign sa atin. At sa iba pang mga gawain, ang mga kabataan din ay meron silang youth camp sa darating na October. Sa darating na October sa Kaliraya. Cavite, Laguna. So ipanalangin natin ang pagiging successful ng mga gawain na ito sa lalo na higit natin pagtutuunan ang mga kabataan ngayon dahil sila ang madaling masila ng Diablo, no? Dahil wala pa silang kamuang-muang. Kaya patuloy natin ipanalangin ang mga pangangailangan ng ating iglesia. Panalangin nyo rin ng inyong pastor dahil matanda na. Kaya patuloy tayo magpanalanginan. So sa darating na Sabado ang ating pag-aaralan ay panalangin, no? Nawa ay maraming makatalo para maubliga kayo manalangin isa-isa. Tinatawagan ko si Pastor para sa dalangin at pagpaspas. Okay. Ama namin Diyos na magpapagaling sa lahat, maraming salamat po. At muli ay tinipon mo kami sa dakong ito upang kami po ay sama-sama magpuri, magpasalamat at sambahin ka po namin sa Espiritu at katotohanan. Maraming salamat din po sa loob ng 1 linggong pagpapala na ipinabot mo sa bawat isa sa amin. At maraming salamat din po sa mga anak mo na sila ay naririto, subalit nananalig pa rin ako na kayo po ang dakilang misyonero. Nawa po Lord, magpadala kayo rito ng mga tupang nangaligaw dahil napakahalaga po na wala kaming ibang gagawin. Ikaw ay aming purihin at sambahin. At dalangin ko rin po kung mayroon kami mga kapatid na wala pang hanap buhay, kayo po ang Jehovah Jireh, patuloy po akong lumalapit sa inyo, pagpalain po ninyo at sa inyo po'y walang imposible. Nawa po Lord, ang lahat ng walang hanap buhay na naghahanap ay bigyan po ninyo. At patuloy po akong lumalapit sa inyo kung mayroon man po mga may karamdaman sa amin. Nawa po Lord, kayo ang Jehovah Rapha, dakilang manggagamot, nawa po ay hipuin po ninyo. At hinihingi ko po ang inyong basbas sa hapong ito, sa gabing ito, ang masaganang pagpapala ng Diyos Ama at Diyos Anak at ang walang sawang pag-ibig ng Espiritu Santo ang sumaamin nawa mula ngayon at magpakailan-kailan pa man. Amen at amen. Maraming salamat po. Magandang hapon. Magandang gabi na po sa ating lahat. See you all next Sunday. God bless everyone. Ganyan talaga. Kasama yan. Jesus nga, hindi na sinaway yung mga bata. Diba? Yung mga... Later po, marirealize din nila yan.